Sabi ni Bonsoy, sa'yo ko coach nakita yung ang yaman talaga hindi sa dami ng pera na sa mindset kasi yung bibigyan mo ng milyon ang hindi pa tama ang mindset wala rin Yeah, I agree with that kay Bonsoy. Marami din ako na-meet na ganun gaya ng sabi ni Bonsoy na yung yaman is nasa mindset din kasi may nakita akong ganun yumaman siya, dumami yung pera niya yung isang student ko kaso naiwan yung mindset niya sa pera ayun naubos lang din tapos nangutang siya, tinry niya i-recover ulit pero since bumabalik lang siya doon sa dati niyang mindset. Nauubos lang. So ngayon currently baon siya sa utang. Tama yung sinabi ni Bonsoy na sa mindset din. Pero of course, don't get me wrong. Hindi rin puro mindset. Kung gusto mo maging successful in trading, you need to have this 4. So sabi kasi natin mindset. So dapat hindi lang mindset. Dapat number 1 you have, of course, sabi niyo mindset Okay, yung mindset. So itong mindset mo dapat you have business set. As a trader, dapat ang mindset mo is business, hindi employee. Kasi if employee ang mindset mo while you are trading, ang mangyayari dyan is pag kumita ka sa trading, uubusin mo. Pero pag nag-isip ka as a businessman, nakuha mo yung business perspective, kino-compound mo yung pera mo. Coach, ba't ganun? Grind ako ng grind pero parang walang nangyayari. Ito na yung next. Baka hindi okay yung emotional set mo. Hindi okay emotionally. Dahil you have baggages. Meron kang mga dinadala. Ano yung mga baggages na yan? Blame, anger, guilt, and shame. Kaya hindi ka maka-breakthrough sa trading mo is because may dinadala ka, ang hilig mo mag-blame, matalo ka lang ng konti, nagagalit ka agad, or guilty, you have the feeling of guilt, na lagi mong biniblame yung sarili mo, or having shame, na lagi mo naalala na you are not good enough. So next, body set. Ano naman yung body set? Coach, okay naman ako sa business set, okay naman ako sa emotional set, wala akong baggages. Okay, so itong emotional set, tawagin na lang nating heart set. No? So ano yung body set? Body set meaning this is your physical. Because a healthy brain requires a healthy body. And a healthy body requires a healthy mind. Vice versa yan. So kung business set ka lang, heart set ka lang, pero yung body set mo, yung physical mo, you feel lousy, parang tinatamad ka na, tapos parang feel mo magkakasakit ka na, hanggang sa na-high blood ka na, nagka-diabetes ka na, tingin mo may enjoy mo ba yung pera? Take note guys, ang dami ko nakitang mayaman, especially mga artista, na talagang yumaman talaga, no? They spend all of their riches sa pagbabayad ng hospital bills just to survive. Doon na lang napunta. Let's not ignore our physical, yung body set natin. Kasi kung umiikot lang tayo sa business, for business na lang, tapos ang pangit ng relationship mo sa tao, galit ka sa mundo, lahat sinisisi mo, ayun, nagtitrade ka, tapos kinalabit ka, ayan tuloy, natalo. No? Nagtitrade ka, tapos kinalabit ka lang ng kakilala mo, natalo, siya na yung sinisi mo. Tingin ka kasi ng tingin, yan tuloy, minalas. We need business set, heart set, body set, syempre kailangan mo maging healthy. And last but not the least, ayan, spirit. Okay. So ito guys, medyo controversial to and I believe ito lang yung ma-share ko sa inyo in my own opinion. Spirit, of course, dito na yung connect to your source. Connect to your source. Bakit connect to your source? Kasi pwede kang work against God, work without God. So marami din ako nakitang ganito. Okay yung business nila, okay yung heart set nila, okay yung body set nila, pero wala nito. Alam niyo kung ano yung nangyari or naging ending? Naging ano sila? Lost. Walang direction. Di ba ito yung success nila ngayon? Bumalik na naman sila, nag-default na naman sila. Or in other words, nag-relapse na naman sila kung saan sila galing. Why? Kasi, ito tatandaan nyo guys sa success. Pag naging successful kayo, dumating ang pera sa'yo, dumating ang opportunity sa'yo, God is with you. But always remember that evil is also with you. Waiting na ma-convert ka. Kaya, sinama ko na to, no? Kaya number 3, ito na yung pinaka highest level. Work with God. And ito na yung pinaka top on top. Work for God. So, ba't ko nasabi to? Kasi if you are connected to your source and you are working for God and with God, magugulat ka, mas dumadali yung trabaho mo. Why? Kasi guided ka eh. Hindi mo na kailangan isipin yung mga threats sa paligid mo. Kasi ginaguide ka na niya. Nagpapakita siya sa'yo ng sign na, alam mo yun, yung mga simpleng delay, simpleng hassle. Huwag mo na ituloy yung deal na yun. Huwag mo na ituloy yung gagawin mo. Mga simpleng signs. Kunyari, papunta ka dito, na-delay ka or na-traffic ka. Mga signs na yun. Okay? So, kaya nga sabi nila, God moves in mysterious way. Magugulat ka sa mga sign na ipapakita niya as long as you are guided. So, itong 4 na to guys, hopefully, sobrang laking tulong niya kasi it also guided me for my 9 years in career and for serving the cryptocurrency community through my live stream. So, with this 4 quadrant, ito talaga yung core ko to stay on track.